Ako po si Hector. Sa pagtsatsaga ko, medyo nakaangat-angat ako sa buhay ngayon. Hindi ko malilimutan ang pinagdaanan kong hirap at pagtsatsaga noon bago ko narating ang buhay ko ngayon. Nagumpisa ako bilang isang janitor noon sa isang elementary school. No choice ako noon kundi maging isang janitor para makaraos sa buhay. At ang hindi alam ng lahat, kasabay noon ang mga nakakatakot na karanasan ko sa eskwelahan na yon. Luma na ang eskwelahan na yon. Pagkakaalam ko, 1953 pa itinayo ang eskwelahan. May mga renovated na mga building doon. Pero meron din naman na hindi gaano pinagkukulan ng pansin, lalo na ang bodega sa ilalim ng principal sa office. Isang malawak na tambakan ng mga sirang gamit tulad ng mga upuan, lamesa at iba't ibang gamit ng eskwelahan. At lagayan na rin ng mga monoblock na upuan at iba pang mga gamit na inilalabas lang kapag may event ng eskwelahan. At yun ang pinaka nakakatakot na parte ng eskwelahan. Para bang kapag nasa loob ka ng bodega, maramdaman mong para bang humihinga ito. Lahat ng kapwa ko janitor ay may kanya-kanyang kwento ng katatakutan, lalo na sa bodegang yon. Ilang beses na nga daw nilalagyan ng maraming ilaw ang bodegang yon, pero ilang araw lang nakakalipas sa hindi malamang dahilan ay napupundi ang mga ito. Para bang gusto ng bodega na palagi siyang madilim. Iba ang pakiramdam talaga kapag nandun ka. Sa labas sa pintuan ng bodega, may mararamdaman kang kilabot. Sa labas pa lang yun. Lalo na pag nasa loob ka na. Malamig naman doon, pero kung bakit kapag nandun ka ay bumibigat ang dibdib at ang hirap huminga. Isang araw nilapitan ako ni Teacher Monica at sinabihan ako na may event kinabukasan at ng araw na yon kailangan daw ayusin ang auditorium para hindi magahol sa pag-aayos. Biniro pa ako ni Teacher Monica. Good luck daw sa akin. Alam ko nang ibig sabihin nun. Naghintay kami ng uwian ng mga estudyante bago makapagayos ng auditorium. 3 kaming janitor na naatasan na magayos. At ang unang gagawin namin ay kunin ang mga monoblock na upuan sa bodega. Sigurado nga abutin kami ng gabi sa pag-ayos sa auditorium. Kaya naisip ko na hanggat may araw pa ay maghakot na ng mga gamit sa bodega para hindi abutan ng dilim. Hindi lang dahil para maaga makauwi kundi para makaiwas sa bodega na nakakapagpadagdag sa kilabot nito ang gabi. Hindi ko na inantay ang 2 kong kasama na janitor. Habang nag-uuwian ng mga estudyante, bumaba na ako sa bodega dala ang trolley. Unang baba ko ay wala naman ako naramdamang kakaiba. Binuksan ko lahat ng ilaw at nagawa ko namang mailabas ang ilang pirasong monoblock na upuan papuntang auditorium. Pangalawa at pangatlong balik ko, kapansin-pansin na unti-unti nang nangangaunti ang mga estudyante. Hanggang sa tumahimik na ang buong eskwelahan. Medyo madilim na sa labas sa pang-4 ko na balik sa bodega. Naalintikan na. Nasa rin 2 kong kasamahan, bakit wala pa sila? Mas mapapabilis sana ang ginagawang paghahakot kung nandito na sila. Tulak ang trolley, malayo pa lang ako sa pintuan ng basement. May naririnig na akong mga ingay sa loob ng basement. Ang unang pumasok sa isip ko, baka nandyan na yung 2 kasamahan ko na janitor. Pero pagpasok ko ng bodega, imbis na gumana ang pakiramdam ko, ay bigla ako nabalutan ng takot. Walang tao sa loob. Pero nakarinig talaga ako ng ingay kanina. Parang ang may humihila ng mga upuan. Gusto ko na sanang matras at tintayin ang mga kasamahan ko pero baka kantsawan nila ako. Kaya pumasok ako ulit sa loob. Habang naghahakot ng upuan, ayan na, may mga naririnig na ako mga bagay na para bang gumagalaw. Kasabay ng mangilan-ngilan na mga kalabog sa pader. At maya-maya, umandap-andap ang mga ilaw at namatay ang ilan dahilan para maging madilim ang ilang sulok doon. Pero sa kabila nun, pinagpatuloy ko ang paghakot. Lintek, nasa na nga yung ibang kasamahan ko? Ano to? Ako lang ang gagawa mag-isa? No choice. Kailangan gawin ko ito kundi malilintikan ako sa mga kinahukulan. Hindi ko pwedeng ikatwiran na hindi ko natapos ang gawain na yon dahil lamang sa may nagpaparamdam sa basement. Pagbalik ko sa bodega, dito na naging malala.
Doon ko lang naranasan yon, na hindi pa nga ako ganun nakakalapit ng husto sa pintuan ng bodega, ramdam ko na ang sobrang lamig na nanggagaling sa loob nito. At pagpasok ko sa loob, nakakapagtaka. Parang nasa freezer sa sobrang lamig. At di lang yun, napansin ko ang ilang mga upuan na nakakalat na. At kasunod nun, may mga naririnig akong yabag na para bang tumatakbo. Nagtanong pa nga ako kung may tao, pero walang sumasagot. At nagdesisyon akong umatras na palabas ng bodega nang marinig ko ang mga yabag na tumatakbo sa aking likuran na malapit na sa akin. Ang bigat sa pakiramdam habang humahakbang ako patras. Para bang ang buong bodega ay nakatingin sa akin. Nagawa kong makalabas ng bodega. Naimasmasan ako nang may marinig akong tumawag ng pangalan ko sa aking likuran. Sina Johnny at Ray, yung mga kasamahan kong janitor. Sa wakas nandito na sila. Humingi sila ng pasensya sa akin kasi inutusan daw sila ng school principal na kunin ang mga karagdagang gamit na gagamitin sa event kinabukasan. Sabi ko sa kanila, nagawa ko nang makapaghakot ng ilang upuan. At sinabi ko pa rin na baka pwedeng sila na maghakot ng natitira pa dahil pagod na ako. Pumayag naman sila. Maghihintay na lang ako sa auditorium. Hindi ko kinuwento sa kanila ang nangyari. Baka matakot pa. 8:30 na matapos naming ayusin ang auditorium. Nakakahiya man sabihin pero hindi na ako nagtagal sa eskwelahan na yon. Pag-alis ko doon, nagtrabaho ako sa isang fast food chain habang sinasabay ang pag-aaral. Nang makagraduate, gumanda ang aking buhay dahil nagtiyaga akong nagtrabaho sa isang opisina. Hanggang sa ma-promote at eto na nga ako ngayon. Pero bakit ganun? Kwento-kwento sa opisina ang basement namin doon. May nagpaparamdam din. Pero hindi na katulad ng dati. Pwede ko nang iwasan yon. At saka, baka mali natin. Baka hindi naman talaga haunted ang basement ng opisina. Gusto ko ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasan ko na nag-aaral pa ako sa sikat na paaralan sa Baguio. Ako po si Jelly, 25 years old na ngayong darating na October. Nang makagraduate ako noon sa senior high school, ang gusto kong kunin na kurso ay medtech. Kaya naman nagpasya ako na mag-exam sa mga sikat at malalaking paaralan na ang flagship ay med course. Laking pasasalamat ko nang makapasa ako sa paaralan na ang pangunahing itinuturo ay medical course. Pero nag-aalangan ako dahil sa Baguio ito. Pinaalam ko ito sa mga magulang ko dahil balak ko na doon na muna mamalagi habang ako'y nag-aaral. Laking pasasalamat ko lang din dahil pumayag sila at sinuportahan ako. Araw ng paglipat ko sa Baguio, hindi kalakihan ng dormitoryo na nakuha ko pero sapat na ito para sa pang-araw-araw ko na pamamalagi dito. Nakilala ko sina Lorraine at Abby. Sila din ay nag-aaral sa kaparehas ko na paaralan ngunit magkakaiba kami ng kurso. Ang kwarto ko ay nasa 3 palapag sa may bandang dulo ng kanan na malapit sa CR. Ito na lang kasi yung bakante, sabi ng nakausap ko, kaya naman hindi na ako naginarte. Okay naman ang lahat sa umpisa. Kapag tapos ko sa eskwela, umuwi agad ako para magpahinga at gigising ng madaling araw para mag-review. O di naman kaya para magkasikaso ng mga gamit ko dahil pang umaga ang isa kong klase. Magmamahal na araw na at nagmamadali ang mga kasamahan ko na sina Lorraine at Abby mag-impake dahil daw luluwas sila mamayang madaling araw pabalik sa Maynila. O Jelly, ikaw, di ka ba uuwi sa inyo? Tanong sa akin ni Lorraine. Uuwi pero hindi pa ngayon. May kailangan lang akong tapusin na project ko tapos ipapasa ko bukas. Pero pagtapos nito, diretso na din ako pa Maynila. Sagot ko. O siya, sige. Basta isarado mo na mabuti itong mga pinto at bintana bago kami umalis. Sasabay daw si Abby kasi last trip na daw sa bus ng 9:00 ng gabi. Ilang oras din na lumipas ay naiwan na ako mag-isa sa dorm. Natulog muna ako sandali at nag-alarm ng 3:15 AM para tapusin yung naiwan kong project. Hindi ko alam pero nasanay na talaga ako nagkumigising na madaling araw kasi mas nakakapag-isip ako. Pinatay ko yung mga ilaw at umidlip muna. Nang magising ako sa alarm ng cellphone ko, 3:00 na pala.
Tanging ilaw lang ng cellphone ko nagsisilbing liwanag sa buong kwarto. Tumayo ko saglit para dumiretso sa CR, kaso sa bandang kaliwa ko may naaninag akong babaeng nakaupo at napapansin ko na nakaupo ito sa study table ni Lorraine. Binaliwala ko ito kasi parang hilong-hilo pa ako. Dala na din siguro ng kakagising ko lang. Lumabas ako para mag-CR dahil ang CR namin ay common CR lang. Ang switch ng ilaw sa CR namin ay isang pahaba na nakasabit sa mismong ilaw. Hindi ko alam kung bakit yun ang switch nila, siguro dahil nga nasa probinsya kami. Kinakapa-kapa ko ito dahil normally naman pagpasok mo ay mahawakan mo na ito. Kinilabutan ako at halos umiyak dahil paghila ko ng switch ay dalawa kaming may hawak nito. At ito ay ang babae na nakaupo doon sa study table ni Lorraine. Sa takot ko, kumaripas ako ng takbo pabalik sa kwarto. Hindi na din ako naligo ng mga oras na yon at nagmadali na umalis sa dorm para lumuwas pa Maynila. Sariwa pa sa alaala ko ang pangyayari na yon. Ilang buwan din bago ko naikwento kina Lorraine at Abby yung mga nangyari sa akin. Pero mas natakot ako dahil kahit pala sila ay may nakakatakot din na karanasan. Kinuwento ni Lorraine, tuwing 2:00 daw na madaling araw, may nakikita siya nakaupo sa study table ko at akala niya ako daw yun. Dahil nga din daw nasanay na sila na gumigising ako ng madaling araw para mag-aral. Kaso ang mas kinakatakot niya ay nung napalingon siya sa kama ko at nakita niya akong himbing na himbing sa pagkakatulog. Matapos yun ay hindi na namin muli pang napag-usapan ang mga nakakatakot na nangyari sa amin. Pero isa lang ang sigurado kami. Tuwing sumasapit ang 2:00 ay lagi may nakaupong babae sa study table namin. May isang uri na aswang na kinatatakutan sa probinsya namin. Pero kakaibang aswang na ito dahil may halin tulad ang itsura nito sa mga zombie. Ang tawag sa mga ito ay amalanhik. Ako po si Nani at ito ang aking karanasan. Sabi nila, ang mga amalanhik ay isang aswang na hindi na ipasa ang kanilang kapangyarihan sa kamag-anak. Hanggang sa sila'y mamatay at nailibing, bumabangon sila muli upang makapaghasik ng lagim. Nangyari sa amin ito ng pinsan ko na si Arturo. Mga bata pa kami nun. Isang araw, nagkayayaan kami na pumunta sa isang parte ng kagubatan para manguha ng papaya. Ibang klase kasi ang sarap ng papaya na tumutubo roon, pero nagkasundo kami ng pinsan ko na hindi na sasabihin sa mga magulang namin dahil sigurado hindi kami papayagan. Dahil nga may pananiniwalaan na may nakatirang amalanhik sa kagubatan. Hapon ang sinimulan naming maglakad papunta sa dako na yun ng kagubatan. Nang makarating kami doon, laking panghihinayang namin dahil wala nang bunga ang mga puno ng papaya. Naunahan kami ng iba sa pagpitas. Pero nagkasundo kami na mamitas na lang ng mga bunga ng bayabas para maiuwi. Pero habang ginagawa namin yon, nakaamoy kami ng isang mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Alam namin ang ibig sabihin nun. Dali-dali kaming umalis sa lugar na yon. Mabilis ang paglalakad namin pabalik habang dala ang mga pinamitas na mga bayabas na nakalagay sa mga damit namin. Nang matigilan kami dahil para bang may naririnig kami na mabangis na hayop na humahabol sa aming likuran. At doon namin nakita ang isang babaeng amalanhik na hinahabol kami. Takbo lang kami ng takbo hanggang sa makarating kami sa isang ilog. Paghapon na hanggang paggabi, bahagyang tumataas ang tubig ng ilog. Pero wala na kami magagawa kundi lusungin ng noon ay medyo malakas na naagos ng ilog. Nilaglag na namin ang mga bayabas at hawak kamay na nilusong ang ilog na hanggang baywang na ang taas. Nang makatawid kami, tumingin kami pabalik. Nakita namin ang amalanhik na nakatayo sa kabilang pampang. Takot ang mga amalanhik sa tubig dahil kapag lumusong ito ay maagras ito at malulusaw na ng tuluyan. Nakauwi kami ng pinsan ko sa kanya-kanya naming bahay. Kinabukasan, iika-ika kami nagkita at nagtatawanan.
May mga pasa kami sa kanya-kanya naming mga puwit dahil sa palo ng aming mga magulang. Sa pagdaan ng mga panahon, nawala na ang kwento ng pagpapakita ng mga malanhig. Pero hindi nawawala sa aming alaala ang pangyayaring iyon.